matulin po yung takbo nyo, then nagbawas kayo ng gear at may naramdaman kayong pagbagal, kahit hindi kayo tumatapak ng preno, biglang bumagal yung kotse nyo at kasabay nun yung sound ng engine, malakas na sound ng engine, kahit hindi ka tumatapak ng gas, bigla siyang Good day mga kaibigan, and this video again, gagawa tayo ng short video lang naman dahil ito ay question from subscribing natin sa ating YouTube channel. Kung pwede raw bang magbawas ng gear from 5 to gear 3 basta't nasa tamang speed naman daw. So yan po yung isa sa mga tinatanong talaga. Siyempre nakakalito talaga dahil manual transmission. So anyway, pwede ho mga kaibigan, pwede ho as long as nga nasa tamang speed. So ibig sabihin nasa timing. Sabi ko nga mga kaibigan sa mga nakarang kong mga video na yung mga gear ay may mga kanya-kanyang speed range yan. So upshifting, downshifting, kung tayo ay mag-change ng gear, so imamatch lang natin sa speed yung pag-change ng gear para nasa timing. Ngayon yung mga pagbabawas kasi ng gear, so kung ikaw ay nandung sa gear 5, so obviously matulin po ang speed ng gear 5. So kung intention mo na mag-slow down, so obviously magda-down ka rin. Kasi ang gear 5, naka-design yan or ang speed range yan is 80 above. So kung nag-slow down ka, let's say nag-slow down ka ng mga, sabihin natin ng mga 40, from 80, nag-slow down ka ng 40, so pwede mo siyang ilagay sa third gear, from 5 lipat mo sa third gear. So syempre ang pag-slow down po kasi mga kaibigan, lagi nyo tatandaan, brake talaga ang pine-press muna, brake, para makapag-create ka ng pagbagal. So nung nagbagal ka na, nakita mo yung speed mo or naramdaman mo, na notice mo na oy, nag-slow down ako, so doon ka magka-clutch at magda-downshift ng gear. Yun po yung timing talaga sa pag-shift ng gear. So intentional or unintentional, kailangan mo talaga magbawas ng gear. Yung iba naman ang ginagawa, so from 5 dadaan muna sa 4. So syempre dahil nga mas mabagal yung pag-slow down, so mararamdaman mo pa yan, so magbabawas ka ulit ng isang gear papunta sa 3. So ibig sabihin from 5 nag-4 ka muna, then nag-3 ka. So which is pwede naman. But kagaya ng sinabi ko, which is pwede naman tayo directly pumunta sa gear 3, basta't nasa tamang speed po tayo. Ganun din naman mga kaibigan sa ibang mga gear. From 5 pwede kang pumunta sa gear 2 basta't magagawa mo yung pag-slow down, mag-slow down ka muna. O from 5 to 1 pwede naman. So siguraduhin mo lang na from 5 nakatigil ka na muna, ititigil mo muna. From 5 mag-slow down ka sa bumagal na bumagal siya, then hanggang sa maitigil natin siya. Pag nakatigil na siya, so that's the time na ilalagay mo sa first gear. So yun po yung tamang pagbabawas ng gear, it's depend po sa magiging speed natin. So ano nga ba ang pwedeng mangyari kapag nagbawas tayo ng gear, nag-downshift tayo na wala sa timing or wala sa tamang speed? So ito po yung tinatawag natin na sudden engine braking. Kung mararamdaman nyo po kasi mga kaibigan, kapag nagbawas po kayo ng gear at matulin po yung takbo nyo, then nagbawas kayo ng gear at may naramdaman kayong pagbagal, kahit hindi kayo tumatapak ng preno, biglang bumagal yung kotse nyo at kasabay nun yung sound ng engine, malakas na sound ng engine, kahit hindi ka tumatapak ng gas, bigla siyang yan. So yun po yung tinatawag na sudden engine braking. Kasi ang pag-engine brake po kasi may tamang timing kung kailan tayo mag-engine brake. Kaya kapag kayo ay nagbawas ng gear at nakaranas kayo ng biglang bumagal yung kotse nyo, pagbitaw nyo ng clutch, and may kasabay na ugong nung makina, so medyo nakaka-stress yan sa transmission mga kaibigan. Kasi from matulin, pinigil nung transmission yung speed mo, pinabagal niya. So yun yung sudden engine braking na tinatawag. So mga kaibigan, sana po nakatulong po sa inyo ang video na to, especially dun sa nagtanong regarding this video. And syempre para sa mga bago lang dito nakakapanood sa ating mga videos,
Follow my page, subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel for more tutorial videos. That's it. Bye-bye!